May month na ano, hindi ko lang nalaman kung ilang months yung nakatalatag. Opo. Pero yung binidistingi ko sa iyo, for senators, tas may amount. So, tinutukoy na for senators, yung senatorial Yung votes alyansa. Alyansa. Ng bagong Pilipinas. So, yun ang tinutukoy na for senators na yon. Kasi hindi ba kasama siya? Opo. Kasama si Ping do sa 12 na senatorial balls ng alyansa ng bagong Pilipinas. Ayun. So sa flood control money, Opo. ay nakinabang siya talaga. Dahil naka-itemize yun. Nagamit. Wala muna ako. Gusto ko nga makumpleto muna bago tayo magsalita ng tapos eh. Opo. Nako. Gusto niyang igalang ang mga taong itinuturo ng maraming testimonya kaysa sa taong bayan. Saka gusto niyang mapagtakpan ang mga taong gusto niyang takpan. Ayun. Ang tanong ko, ilang maleta ba ang dahilan? Nako, maganda yan. Part 2 tayo. Part 2 tayo. Mainit eh. Dito sa video na to, bababaran ho nitong si Senator Rodante Marcoleta at nitong si Sir Jen yung naka-itemize na listahan nitong si Adrian Bersamin na kung saan makikita ho doon sa listahan na yun, meron ho talagang naka-allocate para sa mga kandidato ng alyansa ng mga magnanakaw noong 2025 senatorial election. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Re-recta na ho kagad tayo. Wala nang intro. Dito ho tayo sa saganang mamamayan. Babaran ho natin itong mga detalyeng ilalabas nitong si Senator Rodante Marcoleta dito sa video na to. Ping! Huwag ka kasing duwag. Walang nga ka, mag-imbestiga ka. Yan. Mag-imbestiga ka tapos ang usapan. Wala tayong away. Wala tayong problema dito. Mag-imbestiga ka lang tapos ang usapan. Buisit na to. Ano ha? Saan gusto kong balikan yung pinunto nyo kay Adrian Bersamin? Yan. Alin doon? Meron siyang resibo. Yung sabihin kung saan-saan niya, kung saan-saan napunta. Sorry. sino Detalyado. pinibigyan. Detalyado. Naka-itemize nga. Halimbawa yung for senators, sabi niya, may amount. May column eh. At yung sinasabi ko sa yung for senators, hindi lang naman isang ano yun eh. May period yun eh. May month na ano, hindi ko lang nalaman kung ilang months yung nakatalatag. Pero yung binidistingi ko sa iyo, for senators, tas may amount. So, tinutukoy na for senators, yung senatorial votes. Yung alyansa. Alyansa. Ng bagong Pilipinas. So, yun ang tinutukoy na for senators na yon. Kasi hindi ba kasama siya? Opo. Kasama si Ping do sa 12 na senatorial balls ng alyansa ng bagong Pilipinas. Ayun. So sa flood control money, Opo. ay nakinabang siya talaga. Dahil naka-itemize yun. Nagamit. So, yun ang Hindi lang minsan yun ha. Nakita ko may months eh. Opo. So kung halimbawa 3 months or 4 months yun, kwentahin natin kung ilan ang napunta sa kanila. So, ano kaya? Dinistribute kayo sa kayo? Baka naman isang pondo. Kaya nga ang gusto ko nga tawagin niya si Adrian. Ayun. At para naman merong makasagot doon sa akin kung paano ko nakita, patawag niya rin si Congressman Lian Lebiste. Kasi doon ko nakita eh. Ayun. Hindi ko nakita mismo kay Adrian. Kaya sinasabi ko, kay Congressman Lebiste ko nakita. Yun naman ang totoo. Tinakita niya sa akin. Pero ang source po, flood control, 8 billion, meron pa bang ibang mga sources na pinagmula? Marami. Yung nakita ko nga, dahil nga mabilisan naman yun sa dami ng files. Opo. At mayroon pang ito mga messages sa mga kilalang tao talaga na hindi mo pwedeng mapasabalian dahil yung mga telephone numbers nandun eh. Text messages po ito. Nagte-text siya, sir, saan ko po i-deliver ito? Magigimbal ka kung sino yung ka-text niya. Ayoko na muna sabihin yun. Ngayon, ito yung ano ko, kaya ang hamon ko, kung talagang ikaw, na sinasabi mo ay Mr. Clean ka, Grabmaster ka. Grabmaster yan. Ikaw ay merong moral compass, ano? Ikaw si Holy Willy. Ikaw si Mr. Righteous. Bahala ka sa buhay mo kung gusto mong magpaka-anghel ka kung gusto mo. Okay? Opo. Ang sabi mo pa nga eh. Mainit tong si Senden. Walang pa natin. Yan ang pinakaabangan na sambay ng Pilipino. Magkaroon tayo ng vice president, na senator na merong yagba na banggain yung mga bida-bida dyan sa Senado. Yan yun eh. Kailangan natin na magkaroon ng ganyan. Bakit po kaya palagi kayong pinatututsadahan? Hindi ko siya pinatututsadahan. Hindi ako na may personal, Jen. Nelson, palagi ko sinasabi.
yung mga media naman, lalo na yung bayaran, bakit po mahilig kayong pasadahan ni Senator Marcoleta? Ewan ko siguro dahil mas pogi ako sa kanya. Sabi pa niya Alam mo, Jen Nelson, kahit na yung kanyang contention is highly questionable or debatable. Debatable. Kasi baka maraming kumontra sa kanya Di ba? Pero binibigay ko na, sige. Sige. Mas pogi ka na, walang problema. Ang gusto ko lang, Mag-imbestiga na. mag-imbestiga ka na. Sa mga bumababad dito sa PH Update. Ano lagi kong panawagan kay Ping Lacson? Ang caption ho natin, simple lang, mag-imbestiga ka. Di ba? Kahit saan tayo abutin. Kahit yung yung mga walang kapararakang hearing dyan sa House of Representatives, anak ng toko, nagtagal, 2 taon. Tuwadcom. Di ba? Nagtagal sila Imbestiga galore ang ginawa nila. Hearing galore ang ginawa nila. Talagang marathon ang ginawa nila. Mantakin nyo, kung di tayo nagkakamali, yung tagal ng isang live sa mga social media platform, sa FB, nasa 8 hours, 12 hours siguro, mga ganun lang. Mapuputol na yan Mga kababayan, nagdadalawang session ho yung live nila. Nagkakaroon ng part 1 at part 2. Bakit? Dahil nga napuputol, sobrang haba. Dito, sa issue ng mga manumalyang flood control, maraming naperwisyong ating mga kababayan dahil dito sa nakawa na to, hindi ho makapag-imbestiga itong Ping Lacson ng Petrang Garapata. Patuloy na natin ang pagdili. Ikaw lang pinakapogi sa bundaigdig kung gusto mo. Ang sa akin lang, ang gusto ko ay yung gusto ng taong bayan. Yan. Nandyan tayo kasi dahil tayong pinaniniwalaan, tayo na lang inaasahan Pagkatapos kumurba ka pa. Ayun nga. Kumurba ka pa. Jen, hindi ko pa nasasabi sa'yo, doon sa accounting na yon, merong balanse. Paano balance? Paano balanse? Hindi na ibigay o hindi nakuha? Hindi pa kasi nga, siguro nagkaroon ng problema nga Merong balanse na 1.2 billion. 1.2 Na hindi billion. pa naibibigay si Adrian? Na sa aking palagay, nasa pag-iingat ni Adrian Bersamin. Kasi yun ang Adrian! Lang nga ka, Adrian Bersamin Meron ka pa palang 1.8 billion. Tayo na. huling report niya. Nakuha ko yung huling balance Merong opening balance, merong closing balance. Baka naman pocket money na Ngayon, po niya. kung talagang matapang ka, kung talagang lalaki ka, Ping, patawag mo itong dalawa. Yan. Tingnan natin kung hindi totoo yung sinasabi ni Adrian Bersamin. Tingnan natin kung mapasusubalian mo yung accounting. O yan ang hamon natin. Sinasabi ko, Share. I-viral ho natin to ngayong weekend. Ipa-viral ho natin to. Kailangan makakita to ng sambayan ng Pilipino. Dapat marinig ito ng sambayan ng Pilipino. Dapat manamnam ito ng sambayan ng Pilipino. Merong tinatago si Ping Lacson. Merong pinagtatakpan si Ping Lacson. Ngayon kung wala at mali si PH Update, di ba? Hindi totoo yung sinasabi ni PH Update. Malugod ho nating tatanggapin yan. Basta't mag-imbestiga ka lang at ipatawag yung mga individual na binabanggit ng mamang yan na si Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan natin. Magyakapin. sa kanya, kasi napakalaki Binigigil mo ko ng nalalaman ni Saldico. Sa akin kasing palagay din, hindi niya dapat gamitin na como yung tao nasa ibang bansa. Kailangan kanya itong binidyo niya, ilagay niya kanya sa isang subscribe o sinumpaang salaysay para magamit namin. Hindi magagawa ni Saldico ngayon dahil nanganganib ang buhay niya Alam niya naman kung bakit. Sa dami ng nalalaman niya dito sa anomalyang ito, baka nasa eroplano pa lang sumabog na yung eroplano Ganun katindi pa. Ganun katindi. Yun. Ngayon, huwag mo nang asahan na darating dito si Saldico. Nagbigay ako sa kanya ng pamamaraan kung paano natin magagamit. Sabi ko, magdeklara ka lang, magpahayag ka lang. O sige, Saldi, sabi ko. Sabihin mo kay Saldi, gumawa ka ng isang sworn statement at humarap ka sa isang commissioned notary kahit sa ang panig ng Europa. Kung ikaw ay nasa Portugal, meron mga commissioned notary dyan. At alam ng notary, ang gagawin niya, pa-apostil mo yan. Yung apostil dyan kasi,
ay nandun sa isang apostle convention na sinasabi. Ito yung nanggaling din sa, nangyari din sa Ngayon, ang ginagamit na dahilan pa nitong si Ping Lacson, diyan sa ano na yan, diyan sa hindi pagharap ni nitong si Saldico diyan sa hearing. Yun daw naging advice nitong si Senator Bato de la Rosa. Nung ko, magaling ka diyan kay Senator Bato, bakit mo papaniwalaan? Ikaw ang grabbuster. Ikaw ang pinakamagaling na senador sa kasaysayan ng Pilipinas. Bakit papaniwalaan mo yung si Bato de la Rosa, di ba? Dahig. Yes po. Convention yan. Na pinagtibay ng ating Korte Suprema doon sa OCA Circular Number 210-2013. Ibig sabihin, pinapayagan ng Korte Suprema sa mga ganong klaseng pagkakataon. Katulad ni Saldi, gusto niyang magpahayag, gusto niyang makapag-contribute para sa ganon kanya malaman ninyo. Nagpahayag siya sa maraming pagkakataon, 8 installments ng video sa kanyang sariling Facebook Facebook page ba yung tawag doon? Opo. Ngayon, i-reduce niya yun, pa-apostle niya, pwede na siyang humarap sa kahit online. Naka-Zoom, naka-Webex, pwede po yun. Tinuturo ko sa kanyang dahilan dahil gusto ko ngang matapos namin ito. Napakarami, napakasustansya ng sinasabi ni Saldico. Correct. Ngayon, ayaw niya. Bakit ayaw mo? Ang sabi daw niya, paano kung natuklasan daw po nagsinungaling at makontempt? Paano? Ipakukulong yun, nasa labas pang ng bansa. Hindi gano'n eh. Tingnan mo, sabi ko nga sa'yo, tingnan mo, ang daming nire-reconsider dito eh. 12 yung contractors na kanyang pinagbibira sa kanyang privilege speech. Siguro 2 lang yata ang napatawag doon. Pero yung SunWest na pag-aari ni Saldico, hindi niya pinatawag. Alam mo kung bakit? Ilang malita? pa niya sumakay na. Nanghiram ng helicopter kay Saldico eh. Oo nga. Oo nga. O yan naman ay pinagtibay na sa nakita ko na yung mga nakasakay sila doon eh. Ako ba nanghiram ako ng helicopter kay Saldico? Hindi. Sinasabi niya kinakampihan ko raw si Diskaya Jen. Nelson. Kasi nga kinakitaan eh. May litrato sila ng 2 mag-asawang Diskaya, nasa gitna siya eh. Ako hindi ko kilala yung mga yun eh. Kaya eleksyon yun ha, eleksyon yun. Pagkatapos akong pagbibintangan niya, na kinakampihan ko ang Diskaya. Panahon ng eleksyon, bakit ka nandun sa gitna ng 2 mag-asawang Diskaya? Ang dami kong itatanong sa kanya ngayon eh. Pinagdiskitahan mo ako eh. Samantalang ang gusto ko lang, tulungan kita. Alang-alang sa tao. Alang-alang sa bayan. Nagalit ka pa sa akin. Ano ba talagang problema mo? Di ba? Meron pa ako sinasabi. Doon sa isang pagpapahayag ni Saldico, binanggit niya yung 30 Tamarind Street, sabi ko. Ay, may address nga doon. Kaya kinakailangan, tawagin mo ka ako, si Yusek Jojo Cadiz. Nabanggit yung pangalan. Kasi, matibay yung kanyang pagpapahayag. Sabi niya, yung 1 billion ay diniliver ko sa 30 Tamarind Street, South Forbes. Sang-ayon sa utos ni former Speaker Martin Romualdez. Doon ko i-deliver dahil drop-off point yun. Ngayon, ang sinabi niya na tumanggap ng pera, drop-off point, ang sabi nila, yung pera na yun ay di-deliver naman sa bahay ng Pangulong Marcos. Sa Aguado daw. Aligasyon niya na yun, ha? Ngayon, para malaman sana natin ang totoo, ipatawag mo kasi pangalan ng Pangulo ang nakasalalay dito. Kaya tayo mong ipatawag. Ang kumuha doon, ang tumanggap ng pera ay yung Yusek Jojo Cadiz. sa 2 pagkakataon. December 2, 2025, December 5, 2025. Pati yung ginamit na sasakyan, dinescribe niya eh. Yung December 2 isang Grand Elite. December 5, 2 Grand Elite na ang ginamit. Dahil 800 million yun. December 2, 200 million. Kaya kailangan 1 billion ang diniliver. Dinescribe na sasakyan ni Yusek Jojo Cadiz, isang black na Fortuner, kasama yung driver. At ginamit ang mga sasakyan na yun para i-deliver daw sa bahay ng Pangulo sa Nara Street. Di ba mabuti na tawagin mo yun kasi pati pangalan ng Pangulo nadawit na eh. Ayaw niyang tawagin si Saldico. Ito yung pinag-uusapan natin eh. Patawag mo. Ayaw niya talaga na makumpleto yung picture. Yan. Ikaw ba, Jen, nagdo-drawing ka ng tao?
Naidrawing mo na eh. Opo. Oho. Hanggang balikat, pero yung ulo wala. Sa palagay mo ba Ipirmahan. sa palagay mo may saysay yung drawing mo? Kahit saan patimpalak ng drawing sa buong mundo na isasubmit mo yung drawing mo, Opo. Di walang mananalo. tatanggap yan eh. Ulang. Kahit na maganda yung pagkakadrawing mo mula sa talampakan hanggang balikat, Kung walang ulo ba yun? wala namang ulo eh. Oho. Pipirma ka ba? Ipirmahan mo. Ito yung problema eh. Ngayon, pinipilit niya na pumirma kami. Kami pa ngayon ang may kasalanan kung bakit daw nabibinbin ang kanyang pagdinig. Ano naman ang connection din ng pagpirma sa namin sa pagpapatuloy ng pagdinig? Yan, wala. Oo nga, no? Ikaw nga magsalita, Nelson. Ayun nga doon hindi namin maintindihan. Kasi kahit hindi na... Akala ko ako lang hindi nakakaintindi. Tinanong ko nga doon sa magtataho eh. Aha. May mali po yung kanya. Opo. Mali po yun. Kasi Wala po akong makitang magtataho lang yun ha. Wala po akong makitang connection, sir. Oho. Hindi, alam mo, o kaya kita tinanong para makasiguro ako eh. Aha. Kasi Baka yung hindi sync sa reality. Eh, no? baka kayo lang hindi makaintindi. baka hindi na ako in sync with reality. Medyo pangit na patama yun. Sabi nga, kailangan magising ako kung ako ay nananaginip. Ayun nga. Opo. Di ba? Eh sabi na hindi po, wala pong connection, sir. Ako po, kanya gusto ko magpatuloy. Dahil ang sinabi po ninyo, incomplete pala yun, partial pala yun. Dapat lang ituloy. Eh sabi nga niya, hindi nga niya may kukontinue kung hindi kami pipirma. Sir, huwag kang pipirma, sir. Sabi niya. Oho. Wala pong connection. Oo nga, no? Hindi ko po binamaliit yung magtataho. At saka nakapagtataka din nun, Nelson, Sen, mismo sa grupo niya sa majority, yung mga kasama sa majority, para kayo din pumirma eh. Ayun nga. Di ba? Eh, di ba niya naisip yun? Oo. Sino ngayon ang wala sa hulog? Yun ako. Oo Ayan. nga, no? Kanina pa sinasabi ko yung kanyang inconsistency. Meron siya nakitang papel. Aba, talagang kung ano nang umikot sa isip niya. Oho. Naisip ko tuloy yung kwento tungkol sa isang boksingero, Nelson. Buksingero po, oh. Alam mo yung kwento ron? Hindi ko po, yan ah. Alam mo yung boksingero dyan? Opo. Dahil sa practice ng practice yan eh. Ano ba? Siyempre, Kailangan talaga yan. Kapag hindi ka nag-practice, lalo na kung maganda yung premyo, di ba? Halimbawa, Ang sanay talaga niya, ibang nasa, klase. halimbawa, World Championship na to. Oo. Aba, halos lahat ng panahon ng buhay mo, ilalaan mo sa practice. Halos mapunto ang hiningi mo dyan, sabi nga niya. Habang pagsasanay. Dahil sa kapapractice mo dyan, kamukha ni Ping. Oo. Pulis yan eh. Ha? Ganun na nakagawa yan eh. Yung boksingero, kahit natutulog yan, Opo. pag nakarinig ng batingting yan, tatayo yan, gagano-gano yan. Ganun mo ba? Nung pagtayo niya, nakita niya, sorbitero pala yung nagbibiting-ting. Aha. Anong ibig ko sabihin? Ang bilis niyang gumawa ng isang hakbang eh. Ikaw, shipping pa lang wala sa hulog eh. Alam niyo mga kababayan, ganito kasi yan, di ba? Nakita ko na yung ano na yun ni Ping na meron siyang meron siyang presko, meron siyang ganito, meron siyang ganyan. Hindi na natin kinontent. Pagkatapos nung sagutan na dyan sa Senado, nung tumayo itong si Sendante, nung tinangka niyang tanungan itong si Ping Lacson at naduwag nga naman itong si Ping. Kinabukasan, kagyat nagpatawag ng press con itong si Ping. Nakita ho natin siya na lumabas sa feeds natin. Pero alam na natin, kumbaga tansya na natin dahil nga yung laman ng kanyang privilege speech, yung sinasabi niya meron siyang ibubulgar dahil dun sa 500 milyon na di umano linalabi nitong si Sendante Marcoleta na project o insertion o kung ano man ang tawag dyan. Ito, sinasabi hindi naman pinapasinungalingan ni Sendante. At di rin naman natin sinasabing masama yan. Okay? Hindi na sinasabi, nagiging masama yan kung halimbawa ako, congressman ako. Two-rider party list ako. Hindi yung one-rider, ako two-rider party list ako. Tapos yung tatay ko, contractor. Contractor, ako ang congressman. Ang tatay ko, siya ang contractor. Ngayon, congressman ako, maglalabi ako ng project, kukuha ako ng project, kung ano-ano. Makikipag-dikit ako sa pamunuan ng House of Representatives para merong matrabaho yung construction company ng tatay ko, iyon naman, doon tayo may problema. Pero kung pirma lang ng isang congressman yung proyekto na yan at meron namang pag-aaral, merong tawagin na feasibility studies,
yaang proyekto na yan na talagang makiging kapakipaghinabang kung sakaling na-implement at nagawa ng maayos at hindi substandard at the ghost project. Binigay kay Cabral, binigay sa DPWH, kay Bunuan o kung sino man, wala na kung pananagutan yung congressman doon. Diba? Hanggang wala ho siyang kamag-anak na nakialam doon sa proyekto, wala ho siyang, hindi ho siya naglabi during bidding process, wala ho siyang linabing contractor para trabahuhin yung proyekto. Ngayon, ibang usapan kung itong si Rodante Marcoleta mapapakitaan tayo ng ebidensya na naglabi siya, meron siyang rinikomendang construction firm, ang kanyang anak na si Senator ay Congressman Paulo Marcoleta ay siya palang contractor, ay ibang usapan na ho yun. Diba? Ibang usapan na yun. Doon na natin questionin itong si Rodante Marcoleta. Pero hindi niya pinapasinungalingan at sinabi niya na talagang mayroong feasibility study, perma lang yun at ibibigay doon sa mga kinauukulan sa DPWH. Sino nga ba naman itong Rodante Marcoleta para hindi pagbigyan? Kung mahalay mo nga ba naman itong tulay na to, talagang ang laking problema namin sin pagka bumabagyo. Umiikot pa kami doon sa 3 barangay. Ito pagka nagawa to, isang diretso na lang. Wala pang 1 minuto, nakatawid na kami dyan. Di ba? Ang napakaganda niyan. Si Sen Marcoleta, tama, maganda nga to. Bigay natin sa DPWH. Magkano yung project? 500 million. Wala na akong pakialam dyan. Basta ibigay ko ng dokumento. May yung studies, lahat nandyan na. Walang problema. Pero pagdating during bidding, during construction, wala na akong pakialam dyan. Basta ako, ibinigay ko sa kinauukulan yung concern nyo, yung request nyo. Hanggang doon lang. Wala akong problema doon. Pero pagka kayo nakialam na, doon sa pagkatinatayo na yung mga proyekto na yan. Ba? Kunyari, kung halimbawa si Rodante Marcoleta ay nakialam, makakalaban na ho tayo dito sa PH Update. Maghiwalay na tayo ng landas. Ika nga, when I see you again. Napanood niyo ba yung meme na yon? Noong si Vin Diesel at saka itong si Paul Walker, maghihiwalay na sila ng Ganon ang mangyayari sa amin ni Senator Rodante Marcoleta. Siyempre, nakalihis na ho sa ating prinsipyo yun. Kaya hindi na ho natin susuportahan kung ano man yung mga banat nitong si Sen Dante. Kung sakaling involved siya. Pero ba sa ating nakikita, kasi kung involved yan, matagal na hong lumabas yung mga issue na yan. Uunahin ho nila yung mga kalaban nila sa politika kaysa kay Martin Romualdez, kay Adrian Bersamin o kung kanino pa man na nakakaladkad ang pangalan dito sa napakalaking skandalo na to na mapahanggang sa ngayon hindi pa rin ho nabibigyan ng kasagutan. Tuloy. Pero walang, kamukha nung binanggit ko kanina, hindi ko naiisa-isahin. Hanggang doon lang siya, gagawa ng ganito, ganyan. Ngayon, ito hinahamon kita ngayon. Yan, hamon na yan. Hinahamon kita. Ito, hindi na, wag na natin isama yung patay. Igalang na lang natin dahil yung tao ay nagpahinga na. Wala na. Ang kaukulang paggalang, ibigay na lang natin. Pa-i-examine mo yung kanyang sa ombudsman. Paano i-examine ng ombudsman? Tanging yung patay lang ang makakapagsabi kung makakapagsalita pa. Ngayon, kung dahil sa namayapa na si Jose Cabral, nasa sayo kung gusto mong isabi na yung sepulturero. Gusto mo? Sampina natin. Alam mo, kinakailangan natin basagin talaga ito kung ano ano talagang gusto mo? Nahamon kita ngayon. 3 bagay nga Opo. 3 bagay nga Ipapatawag mo ba si Bersamin? Ipatatawag mo ba si Lian Libiste? Libiste? Hindi, isa yon. Yung dalawa na yun. Jojo Cadiz? Yung hamon ko sa iyo na pag na-apostil ba ni Saldico, Ipapatawag siya. ihaharap mo ba siya sa ating pagdinig sa pamagitan ng Zoom? Ito ang dapat mong gawin para makumpleto sa lalong madaling panahon. Ito ang hinahangad ng taong bayan. Nagsisikip ng dibdib nila, lalong-lalo na sa panahong ito. Humirap ang buhay nila, ito ang isang dahilan kung bakit nasadlak sila sa ganitong kalagayan. Yung sa nga mo, pag naipakita ko ba, yung kahilingan ng ating SP, dahil sa kanyang pananaw na maaaring dapat niyang i-endorse yun. Makakatulong naman sa constituents. Dadalhin ba sa ombudsman yun? Pupunta ka ba sa... Hindi, tatawag ka ba ng ng press con at sabihin mo, tsakin nyo kung ito'y na-implement at na-implement bang mabuti ito. Ganyan.
O yan ang maliwanag na, yan ang maliwanag na hamon. Ngayon, kapag hindi mo tinanggap ang hamon ko, tao na ang hahuhusga sa'yo. Oho. Ayaw mo ipatawag si Bersamin at saka si Congressman Lebiste, tao na ang suhusga sa'yo. Meron silang resibo. Opo. Isabpina mo, duces tecum, ad testificandum. Kasi dalawa yun eh. Yes po, oo. Yung duces tecum, yung dokumento, Dokumento. ad testificandum, kinakailangan mag-testify. Yung katawan, yung may tao mismo. Oo. Oo. At si Lian, ganun din, kasi meron siyang kopya. Oo. Pagharapin natin sila. At dyan makikita ng taong bayan kung sino ang nagmamali-malinisan dito. At kung sino yung pumoporma na akala mo moral crusader. Tingnan natin. Oo. Eh, pero sa tingin mo, magpapatawag pa po yun, Sen? Parang wala nang balak magpatawag ulit eh. Hindi, Sa Blue Ribbon? baka kinakailangan niyang tugunin ang hamon ko eh. Ah. Kasi sa ngayon, wala na siyang balak magpatawag. Oo. Yung patibong nakikita ko na. Nakikita ko na yung patibong. Kapag ka pumirma yung majority, Jen, Oo. bakit ko ipapatuloy ito pumirma na kayo? Oo. Eh sa rules natin, sa regulasyon natin, pagka nakapirma ng majority, yun ay signal para reported out na ito. Ayun nga. At ito ay ipagtatanggol ko na sa plenaryo. Ano man ang maging hugis nito, wala na akong problema sa inyo kasi nakapirma na kayo rito. Tapos na tayo. Tapos na rin ang inahangad ng ating taong bayan dahil hindi na nila makikita kailanman. Hindi na matutuldukan kailanman kung sino ang may kasalanan Nako. sa karimari-marim na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi kaya mas magiging malaking kahiyan yun, Sen, pagka matapos kayo pumirma, lalo sa hindi nagpatawag? Nasa sa kanya yun. Di ba? So mamili siya ngayon. Oo. Hindi yung pakwento-kwentong kutsero na lang ang... Ito malinisan, malinawan. Magkalinawan tayo talaga. Tungkol sa Tamarin Street, alam mo ang ginawa pa niya? Sa kagustuhan niya, na yung Tamarin Street na yon ay hindi kay Romualdez. Opo. May nagpatawag, naalala, nagpatawag siya ng ano eh. Nagpatawag siya ng dalawang nakata. Opo, oo. Kagagawan niya yun, ha? Hindi niya pinakita yung pangalan at ang sinabi niya sa amin, nag-submit sila ng sworn statement kaya niya, alam ko ang tunay niya. Siya lang ang nakakaalam. Oho. Siya lang ang nakakaalam ng tunay na pangalan ng dalawang babae na yan. At siya lang ang nakakaalam, siya lang may hawak ng sworn statement kung meron man talaga na binigay. Sapat kami, wala kami kayong hawak copy. Ah, ganun ba? Yung sana ang pagbabasihan ng aking pagtatanong. Oho. Ito pa nakakatawa, Jen, Nelson. Yeah. Nung ako na magtatanong sa kanila, Ang sumasagot siya. alam mo ba kung sino yung sumasagot? Ayun nga. Hindi, sino yung Yung sumasagot? chairman po ng Blue Ribbon. Hindi nga ako viral sa social makapaniwala. media, no? Akala ko naman, yung umpisa lang, introduction niya lang, di nagpatuloy ako. Opo. Pagtanong ko ulit, siya na naman ang sumagot. Pangatlo, siya na naman ang sumagot. Nakalima ako ng tanong, limang sumagot. Sasabihin ko sana sa kanya, teka muna, Ping. Teka muna, Ping. Dapat sumumpa ka muna eh. Oho. Kasi ikaw sumasagot eh, pero hindi ka pa sumumpa eh. Pero hindi niyo ginawa. Hindi ko ginawa eh. Bilang paggalang. Bilang Teka muna, paggalang Ping. ko sana sa kanya, pero hindi wala nang kagalang-galang eh. At ang gusto niyang igalang, yung mga taong kasangkot dito sa pagnanakaw na ito. Ayon dun sa mga testimonya. Wala muna ako, gusto ko nga makumpleto muna bago tayo magsalita ng tapos eh. Opo. Nako. Gusto niyang igalang ang mga taong itinuturo ng maraming testimonya kaysa sa taong bayan. Oh. Saka gusto niyang mapagtakpan ang mga taong gusto niyang takpan. Ayun. Ang tanong ko, ilang maleta ba ang dahilan? Nako, Nako, mabigat matindi po. yan. Ilang maleta ba ang dahilan? Nako, yan na nga ho ba sinasabi natin? Ito ang problema dito eh. Pagka ganyan na nagtanong itong si Senator Rodante Marcoleta, hindi ka naman magtatanong ng ganyan kung walang ano yan. Kundi mabigat yung mga kargada, wala ho siyang nalalaman, di ba? Ika nga, wala panigurado ho tayo. Meron ng alas itong si Senator Rodante Marcoleta diyan sa maleta-maleta na yan. Ang tanong, ilang maleta ba, Ping Lacson? Yan, ano. Pero teka lang, hindi ba kasama sa challenge yun, Sen, yung 18 dating sundalo? Sinabi ko nga yun eh. Oo.
Hindi lamang eh. May Kasi, patawag din, oh. si Chavit, sinabi ko. Ang Ayun, pinaka-importante dito si Saldico. Itinuro ko na sa kanya ang pamamaraan. Pero hindi niya pinansin. Kasi alam niya totoo at alam niya tama eh. Aha. Oh, hindi sinadjust ng kanyang mga sariling mga abogado sapagkat siya nagsabi, may hina yung mga staff niya. Siya nagsabi, hindi ako. Oh. Opo. Sa press ko nata. Pero press ko, sinabi niya, Sir, kailan po ba niyo Ilalabas yung ilalabas ko kasi mahina yung staff ko eh. Tinanong ko nga sa kanila eh. Tatango-tango lang. Mahina eh. Ay, isip-isipin mo, pati yung paggawa ng report eh, ide-delegate sa mga staff niya. Hindi pwede yun eh. Aha. Kasi dapat bilang chairman, Ba't parang ako lang ang nagsasalita rito yung dalawa Kaya nga po, sir, bilang chairman, dapat siya ang talagang mangunguna sa paggawa ng report na yon. Di ba? Pero ito bang yung kanyang chairman's report, sila na bang may gawa nun o mga staff pa rin nila? Hindi nga eh. Wala naman sa tuntunin namin na gagawa ko ng chairman's progress report. Oo. Sabi ko nga sa'yo, i-analyze mo, walang katuturan yun eh. Kaya siya nag-deliver ng privilege speech para doon sa kaprasong papel na ipakikita niya. Ayun Na yun talaga. ang ginamit niyang dahilan para magpakalat sa media na siraan niya ako. Aha. Sana may mapaniwala siya. Yan. Mukhang walang pumikap Hindi, kinabukasan. sana. Ako umaasa ko, may mapaniwala sana siya. Aha. Para kahit paano, gano'n namang Aha. katuparan yung kanyang pangarap. Nako. Well, abangan natin kung tutugon po. Pero hanggang kailan ho ba? Kasi di ba magre-recess na rin ata kayo sen eh? Ang hearing ng, di ba, ang Congress? Para mag-prepare na kayo sa SONA? Hanggang kailan ho ba ang... Ilang linggo na lang kayo. Parang ilang araw na lang ata, di ba? Hindi, ba't sa akin mo tinatanong? Ikaw ba naniniwala magpapatawag pa yan? hindi, parang hindi na nga ata eh. Feeling ko wala na eh. Isip-isipin mo naman, bago raw siya magpatawag ng panibagong hearing, kailangan pumirma kami. Oho. Paano ka pipirma sa isang report na hindi kompleto? Yun ang problema eh. So, ginagawa niya ngayon, bina-blackmail niya kami. Binablockmail yan. Tama ba yun? Mali Pero yan. isang Mali. empleyado, halimbawa dito sa atin, halimbawa itong cameraman natin na gwapong ito, itong nasa harap ko. Opo. Yan. Hindi ba, bago siya nakuha ang cameraman, Napatingin nga ako, talaga gwapo eh. hindi ba naman gwapo? Oo, yan? gwapo, Oh. gwapo. Alam niya yung tungkulin niya, di ba? Eh, siyempre po. Kaya sa kinuha, dahil una, competent. Competent, Sa number one trabaho, kaya niyang gawin. Kaya meron silang kontrata ng ating istasyon. Yes po. Okay. So, ito yung trabaho mo, ang istasyon naman, ito ang kanyang obligasyon sa kanya. Siyempre po. Pwede ba niya sabihin na isang araw, Sir Jen, hindi mo na ako makakapasok ngayon. Opo. Bakit naman? Basta ayaw ko. Kung gusto mo akong pumasok ngayon bilang cameraman, pautangin mo muna ako. Nako. Tama ba yun? Ba't ba ko bibigyan ng kondisyon? Mali Gano'n yun. ang ginawa niyang good. Bago ko ipagpatuloy ang aking gawain, sabi niya. Pirmahan niyo muna na ito. ibig sabihin, dinggin natin ang mararaming tao para makumpleto natin ang report na to. Oo. Pumirma muna kayo. Bakit ka magbibigay ng kondisyon, Jen? Nelson? Mali talaga. Mali talaga. Tama ba yun? Nung una pa lang natin narinig yung kondisyonis na yan, nagalit na ho tayo. Nag-alburuto tayo dito sa PHFT. Dahil hindi, mali ho talaga yun. Diba? Huwag mong isaalang-alang yung obligasyon dyan sa Blue Ribbon Committee doon sa pirma na gusto mong makuha sa yung partial committee report na yan. Diba? Ngayon, kung ayaw nilang, hindi pa kayo satisfy, o hindi ayaw nyo dito sa partial committee report, tabi muna natin. Tuloy natin. Patawag natin, lahat ng gusto nyo patawag, dinggin natin, lahat ng gusto nyo marinig. Okay? Pagkatapos yan, saka tayo gumawa ng panibagong partial committee report. Pagkatapos natin pinatawag yung mga gusto nyong ipatawag, pagkatapos nating narinig yung mga gusto nyong narinig, at hindi pa rin kayo pumirma dito, wala na sa akin ang pananagutan. Kasi kailangan na natin nga mapag-usapan ito eh. Di ba? Ngayon, ito na. Kasi hinihintay tayo ng sambayan ng Pilipino. Naghihintay ang ating mga kababayan. Gusto nilang malaman kung ano na yun. Kumbaga yan kasi parang progress report yun eh. Para sa ating mga kababayan, sa sambayan ng Pilipino, na ang Senado ay nagtatrabaho in aid of legislation para hindi na maulit itong nakawan na to. Ngayon, pagka hindi pa kayo pumirma pagkatapos nyo narinig,
pagkatapos natin pinatawag yung mga gusto yung ipatawag, ibang usapan na yan. Doon na natin banatan yung mga nasa minority at majority na ayaw pumirma dyan sa committee report, partial committee report. Diba? Ngayon, kung napakarami pang kulang at gusto mo magpapirma, kagaya na sinasabi ni si Senator Rodante Marcoleta, trap yan. Diba? Tama lang yung naging desisyon ng mga kasamahan niya na hindi pirmahan yung basura partial committee report na yan. Kaya tingin ko, wala na siyang balak magpatawag Wala na. ng kahit anong klaseng pagdinig. Yeah. Nung nakaraan nga, nasabi ka ko kasi sabi, patatawag na yung Chavit Singson, di ba? Parang A14, di ba? Pagdating nung Akala petsa ko na, din bago yun pala. Oo, naawa nga ako kay Gob Singson, nalin lang na naman niya eh. April 14 ang nakalagay. Kasi pinuntahan pa yung sa opisina si Senator Ping, di ba? Punta Pati pa. nga ako, binigyan niya ng kopya doon sa sulat. Kaya alam ko ito eh. Binigyan ako ng sulat. Sinulatan niya si Ping at si Senate President Soto. Soto. At ako para ipaalam niya na siya ay gustong tumistigo. O ngayon, si Ping naman, kagaya na sinasabi ko, ayoko na siyang tawagin na senador. Ha? Si Ping naman, Senador. pinagbigyan siya. Senador. Lalaki si Ping. Alam ko may period siya pero lalaki yan. Strong nga di ba? Lalaki siya, di ba? Sabi niya, okay, sa April 14, ikaw ay aming inimbitahan. Yan. Ngayon, binibigyan kita hanggang April 7 para mag-submit ka ng sworn statement at iba pang mga dokumento kaugnay nito. Opo. Binibigyan kita hanggang alas 5 ng hapon ng April 7 na isubmit mo. So, yung governor naman, alam niya na sa umaga siguro, wala pa namang kasi hanggang 5 o'clock naman. 5 o'clock ng hapon. Nananghali yata siya sa Manila Yacht Club. Hindi ba Kasi lapit na? malapit, kaya Opo. nandun siya. Ngayon, nung malapit na siyang matapos, Opo. tinawagan daw siya. Oo. Nabalitaan ko na, tinawagan daw siya nung isa sa kanyang mga staff sa bahay. Sir, wag na po kayong tumuloy. Sabi, bakit? May na-receive po kami ng email, 9:15 yata ng umaga, nung araw na yon, na ipinagpapaliban muna until further notice. Nako, So, ang masakit pa nito, ang ginamit sa isang dahilan pa kung ba't niya kinancel dahil hindi pa raw nagbibigay ng wala sworn pang sworn statement si Governor Chavit. Chavit. Opo, Oy, nabuisit yung tao. Ikaw ba hindi ka mabubuisit sa ganong klaseng? Sino ngayon ang wala sa hulog? wala sa hulog si Ping. Sen, ako base sa iyong pagpapaliwanag, wala talaga sa hulog yan si Ping Lacson. Hindi, sa totoo lang, bilib tayo dyan. Hindi lang naman si Senator Rodante Marcoleta ang bumilib dyan sa mama. Bilib tayo dyan. Yung mga datihan sa PH update, alam nila yan. Na noong panahon ni Tatay Digong, kahit na ika nga dahil hindi yan pinapansin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pumupustura siya na neutral na bumabaling sa oposisyon noong mga panahon na yon, di ba? Bumabanat siya na sa mga bagong leader ang nakikita kong magiging susunod na presidente si Sara Duterte. Meron siya mga ganung bitaw ano naman, kumbaga, nasa hulog naman siya noon. Pero noong nag-umpisa na siyang recruit ng alyansa ng mga magnanakaw dyan sa Malacanang, doon na nagkahindot-hindot ang political career niya. Kaya nga ang tanong ni Senator Rodante Marcoleta, gaano karaming maleta ba anak ng Petrang Carapaz? Sino wala sa hulog? Alas 5, yung tao nandun na sa Manila Yacht Club. Share. Pagkatapos makapananghalian, pupunta at ibibigay yung kanyang sworn statement. Yung pa yung ginamit mo sa dahilan. Kaya mo kinancel. Nako. So, ang tanong mo, sinasagot ko lang yung tanong mo kung may balak pa talaga magpahiring ito. Nako, mukhang... Sana magpahiring ka, pero ang kaunahan mong hiringan, yung ihamon ko sa'yo, tawagin mo si Adrian Bersamin, tawagin mo si Lian, Congressman Lian, at pagkatapos tawagin mo yung Jojo Cadiz. at tanggapin mo yung apostilled na statement ni Saldico, mag-zoom tayo, at pagkatapos isama mo na yung 18 ex-soldiers na hayagang nagpahayag ng kanilang kagustuhan at kanilang kakayahan na mag-contribute sa ikahayag ng katotohanan sa likod ng maanumalyang flood control na yan. Anyway, Sen,
Bumati Bati mo na ta. Pambati mo tayo, pampalubag-loob at Mainit si Sen. tension, ano? Happy 70th birthday po kay Brother Nari. Etong si Sir Jen, di ako binabati. Pa-shoutout naman ako, Sir Jen. Isa-shoutout lang dyan. Ako, avid fan ako ng saganang mamamayan eh. Talaga sinusubaybayan ko yan kahit saan, nagluluto, lahat to ng oras, basta yan saganang mamamayan din talagang sinusubaybayan ho natin yan. Kaya naman, Sir Jen, baka naman pa-shoutout to. Isa-shoutout lang kay PH Update. Masaya na ho tayo dyan. Hayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Wala sa hulog si Pinas. Mahalin natin ang Pilipinas.